Nangako siya na hindi niya ako papalitan, pero hindi niya tinupad yun. Samantalang ako na natili naghintay umasa, wala akong naging boyfriend. Hindi ko akalain na yung taong minahal ko ng buong buo, ganun lang kadaling palitan ako. Way back 2022 ay may nakilala akong guys isang public swimming pool dito sa lugar namin. That time ay simple lang ako, nakaupo ako sa gilid ng 4-feet pool, enjoying the moment when suddenly may isang gay na tumalon sa harap ko. Napatingin ako at dun na nagsimula ang lahat. Hindi ko ma-explain pero agad akong nakuha ng presence niya. Kulot ang buhok, matangos ang ilong at para bang may something sa kanya na hindi mo basta makakalimutan. Sinabi ko agad sa mga pinsan ko na may crush ako sa kanya. Sobrang swerte ko kasi nalaman ko na kilala pala siya ng isa ko pang pinsan na naging classmate niya dati, na hindi lang matandaan ng pinsan ko yung apelyido. Kaya pag uwi ko ay nag-effort talaga ako na hanapin siya. Nag-message ako sa mga naging classmates niya hanggang sa nakuha ko yung full name niya. Agad ko siyang hinanap sa Facebook. Inad ko siya, nag-message request kahit na hindi ko alam kung papansinin niya ba ako. Hindi niya ako agad in-accept pero dahil nga kilala siya ng pinsan ko, pinasabi ko na i-accept niya ako. At buti na lang ay ginawa niya. Hindi ko mapaliwanag yung saya ko nung time na yon. Parang ang simple lang pero sobrang special para sa akin. At doon na nagsimula yung pag-uusap namin. Araw-araw wala siyang palya hanggang sa umabot ng halos 2 buwan ng pag-uusap namin. Nakasama na doon ang panliligaw niya sa akin. Eventually ay nagkita kami at sinagot ko siya. Ako yung first girlfriend niya at first niya sa lahat. At ako rin ang kauna-unahang girl na pinakilala niya sa pamilya niya. At doon nga ay lalo akong naniwala na totoong merong kami. At dahil nga pandemic ng mga time na yon ay online classes kami. Pero nung nag face to face na at pareho kaming grade 10, na hindi naman kami magkaklase pero parehas kami ng schedule. 12 PM to 7:30 PM. Araw-araw kami magkasabay pumasok at umuwi. At sa simpleng bagay na yun ay sobrang saya ko na. Alam kong bata pa kami noon pero dumating kami sa point na naging curious kami sa isa't isa. May mga pagkakataon na naghahanap kami ng private na lugar, tulad ng CR sa baba ng building namin na madilim at halos walang tao. Unti-unti naging mas intimate kami. Wala kaming experience pareho kaya sabay naming natutunan ang lahat. Umabot kami sa point na gusto naming subukan ng mas malalim na bagay. Pero palagi kaming nahihirapan at nasasaktan ako. Paulit-ulit kami nagtry. Sa bukid, sa ginagawang bahay sa likod ng bahay nila pero hindi pa rin naging madali para sa akin. Hanggang sa dumating na yung February 14, 2023 ay Valentine's Day. Doon ko na ibigay yung sarili ko sa kanya. Hindi ko man ma-enjoy dahil nga sa sakit pero pinangahawakan ko yung saya ng puso ko. Kasi akala ko dahil nga first namin ng isa't isa, kami na talaga hanggang dulo. Pero mali pala ako. Malapit na yung graduation no nang malaman ko na ililipat siya sa private school. Na kasi nga magsi-senior high na kami. At sabi niya para daw makapag-focus na siya sa pag-aaral. Na ang pangarap niya kasi maging engineer. Nalungkot ako pero inintindi ko na kasi nga mahal ko siya. Wala namang cheating na nangyari sa relasyon namin at pareho kami naging loyal. Pero nalaman ko na yung mga kaibigan niya, na yung mga dati namin pinag-aawayan ay sila pala ang nag-udyok sa kanya na lumipat. Doon ako nasaktan at nagalit. At sa sobrang emosyon ay binalak ko siya sa lahat. Ilang araw kami na walang communication. Pero nung binaba ko yung pride ko at in-unblock ko siya ay wala akong natanggap na effort mula sa kanya. Ako na yung nag-message, ako na yung naghabol pero wala siyang sagot. At mas lalo akong nasaktan nung nakita ko siya na masaya kasama yung mga kaibigan niya. Yung mga kaibigan niya na naging dahilan ng paglayo niya sa akin. Inabot ng 1 linggo hanggang sa naging buwan hanggang sa naging 3 buwan. At ako naghihintay pa rin. Pero siya wala na. Nagkita pa kami sa birthday ng kapatid niya at andun siya sa loob ng kwarto. At ako nasa labas. Gusto ko siyang lapitan, kausapin, magmakaawa pero pinili kong manahimik. Kasi ramdam ko na umiiwas siya at ayokong ipahiya yung sarili ko. At pagpasok ng bagong school year ay nalaman ko na hindi pala engineering ang kinuha niya. Sobrang na-disappoint ako kasi pangarap niyang maging engineer eh. At yun ang dahilan na sinabi niya sa akin kung bakit siya lilipat. Pero ang mas masakit ay nalaman ko na meron na siyang bagong girlfriend. At doon ay tuluyang nadurog yung puso ko. Kasi ako yung first niya sa lahat. Nangako siya na hindi niya agad ako papalitan. Pero hindi niya tinupad yon. Samantalang ako na natili naghintay umasa. Simula 2023 hanggang 2024 ay wala akong naging boyfriend. Oo, may nakakausap ako, may mga panandali ang saya. Pero sa totoo lang inawalan ako ng respeto sa sarili ko. Hindi ko akalain na yung taong minahal ko ng buong buo ay ganun na lang kadaling palitan ako. Yung greatest love ko, siya yung pinangarap ko, siya yung ipinagdadasal ko kay Lord. Pero mali pala ako. Ngayon ay hindi na lang lungkot yung nararamdaman ko at may galit na rin. Galit sa kanya at galit sa mga taong naka-impluwensya sa kanya. Kasi hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin, ako ba yung naging hadlang? Hindi ba pwedeng sabay naming abutin yung pangarap namin? Pero kahit na ganun ay natuto ako at ngayon nga ay pinipili ko yung sarili ko. Tahimik yung buhay ko, wala akong boyfriend kahit na maraming gustong pumasok sa buhay ko. Sa kanya ko lang naramdaman yung totoong pagmamahal at hanggang ngayon ay hindi ko pa ulit yung nararamdaman sa iba. Letter sender, Camille.
Alam mo kung bakit ka nasasaktan ng ganyan. Kasi nag-e-expect ka na lahat ng effort na binibigay mo sa kanya ibabalik niya rin sa'yo. Or let's say masyado siyang naging kampante kasi ikaw lang yung nagpapagalaw ng baso At kung talagang mahal ka niyan, matatakot yan gumawa ng pwedeng maging reason ng hiwalayan nyo. Kaya't piliin mo ang sarili mo hindi dahil wala kang choice. At maging lesson learned na hindi mo need or required ibigay lahat para tumibay, lumalim at magtagal kayo. Kailangan mong matutunan yung give and take. Napaka-importante niyan sa isang relasyon. Nabanggit mo kanina na greatest love mo siya. Kasi sabi nila 3 beses lang daw may in love ang isang tao. Yung una yung first love. Puro kilig, idealistic, or yung puppy love na tinatawag. At eto yung sayo, yung greatest love. Then papasok yung mga lesson learned, experiences at sobrang sakit na pangyayari. And then the last yung unexpected love. Ito yung hindi mo inaasahan na darating. Na sobrang swak kayo sa isa't isa at alam mo na kung ano yung deserve mo. Kaya wag mo nang pagmaktulan yan at lilipas din yan. Mag-focus ka sa goal in life, magpakabisi ka sa sarili mo at mag-aral kang mabuti. At kapag alam na ni Lord na ready ka na, o edi bibigyan na niya sa'yo si unexpected.